Nagbabala ang commander ng Iran's Revolutionary Guards noong ika-22 ng Enero sa Washington na ang kanilang puwersa ay may finger on the trigger matapos ang malawakang protesta sa Iran. Ito ay kasabay ng pahayag ni US President Donald Trump na mukhang bukas pa rin ang Tehran sa usapang diplomasya. Paulit-ulit na sinabi ni Trump na bukas pa rin ang posibilidad ng panibagong military action laban sa Iran, lalo na matapos suportahan at samahan ng Estados Unidos ang Israel sa 12-day war noong Hunyo, na layong pahinain ng Iranian nuclear at ballistic missile programs. Gayunman, noong ika-22 ng Enero, sinabi ni Trump na may isang US Naval Armada na patungong Gulf at idinagdag niya, "We're watching Iran." Sa kanyang pagbabalik mula sa World Economic Forum sa Davos, sinabi niya sa mga reporter sakay ng Air Force One na nagpapadala ang Estados Unidos ng isang massive fleet patungo sa Iran, just in case. Dagdag pa niya, mas gugustuhin kung walang mangyari, pero binabantayan namin sila ng mabuti. Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. And we'll see what happens. Nagkaroon ng halos 2 linggong protesta simula noong huling bahagi ng Desyembre na yumanig sa pamumuno ng Iran sa ilalim ng Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ngunit unti-unting humina ang kilusan matapos ang matinding crackdown na ayon sa mga aktivista ay pumatay ng libu-libong tao kasabay ng isang walang kapantay na internet blackout sa buong bansa. Sa ngayon, tila hamupa ang posibilidad ng agarang aksyong militar ng Amerika laban sa Tehran dahil parehong panig ay nagsasabing bigyan muna ng pagkakataon ang diplomacy. Gayunpaman, sa gitna ng palitan ng matitinding pahayag, nagbabala si Trump noong ika-20 ng Enero na wipe them off the face of this earth ang Iran kung may mangyaring pag-atake sa kanyang buhay bilang ganti sa isang strike na target si Khamenei. Samantala, inakusahan ng Iranian President Masoud Pezeshkian noong ika-22 ng Enero ang Estados Unidos at Israel na sila ang nagpapalala ng mga protesta na tinawag niyang isang cowardly revenge matapos ang pagkatalo nila sa 12-day war. Nagbabala naman ang commander ng Revolutionary Guards na si Mohammad Pakpour sa Israel at Estados Unidos na iwasan ang anumang miscalculations. Ayon sa kanya, dapat matuto ang mga ito sa kasaysayan at sa mga aral ng 12-day and post-war kung ayaw nilang humarap sa mas masakit at pagsisisihang kapalaran. Ani Pakpour. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps at ang mahal naming Iran ay may finger on the trigger, mas handa kaysa kailanman at handang ipatupad ang mga utos ng Supreme Commander-in-Chief. Ang pahayag ni Pakpour ay inilabas sa isang written statement na binanggit ng state television bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Day ng Revolutionary Guards na ang pangunahing misyon ay ipagtanggol ang 1979 Islamic Revolution laban sa panloob at panlabas na banta. Inakusahan naman ng mga aktivista ang guards na sila ang nasa unahan ng marahas na pagsupil sa mga protesta. Ang grupong ito ay itinuturing na terrorist entity at may sanctions mula sa mga bansang tulad ng Australia, Canada, at Estados Unidos. Matagal nang hinihiling ng mga campaigner na gawin din ito ng European Union at Britain. Isa pang mataas na opisyal ng militar, si General Ali Abdullahi Ali Abadi, na namumuno sa Iranian Joint Command Headquarters, ay nagbabala na kung aatake ang Amerika, lahat ng US interests, bases, at centers of influence ay magiging legitimate targets ng Iranian Armed Forces. Noong ika-21 ng Enero, unang inilabas ng Iranian authorities ang opisyal na bilang ng mga namatay sa mga protesta, 3,117 katao. Ayon sa pahayag ng Iran's Foundation for Martyrs and Veterans, may pagkakaiba raw ang mga martyrs, mga miyembro ng security forces o inosenteng sibilyan, at ang tinawag nilang US-backed rioters. Sinabi ni Pezeshkian noong ika-22 ng Enero na ang protesta ay natural na karapatan ng mga mamamayan, ngunit kailangan daw ihiwalay ang mga lehitimong nagpoprotesta sa mga taong may dugo ng mga inosente sa kanilang kamay. Ngunit ayon sa mga human rights groups, ang mataas na bilang ng nasawi ay dahil sa direct firing ng security forces laban sa mga protester. Ayon sa kanila, maaaring mas mataas pa sa 20,000 ang tunay na bilang ng mga namatay. Mahirap kumpirmahin ang aktwal na bilang dahil sa patuloy na national internet shutdown.
Ayon sa monitoring group na NetBlocks, noong ika-22 ng Enero ay lumampas na sa 2 linggo ang blackout. Sinabi ni Mahmoud Amiri Moghadam, direktor ng Iran Human Rights, IHR. Lahat ng ebidensyang unti-unting lumalabas mula sa loob ng Iran ay nagpapakita na mas mataas ng husto ang tunay na bilang ng mga napatay kaysa sa opisyal na datos. Walang anumang kredibilidad ang bilang ng gobyerno. Ayon sa IHR, kahit ang kanilang sariling tala ay hindi pa rin sumasalamin sa tunay na dami ng nasawi, ngunit nakumpirma na nila ang hindi bababa sa 3,428 pagpatay. Isa pang NGO na nakabase sa US, ang Human Rights Activists News Agency, HRANA, ay nakapagtala ng 4,902 pagkamatay. Dagdag pa ng HRANA, 26,541 katao na ang naaresto. Noong ika-22 ng Enero lamang, inanunsyo ng State TV ang mahigit 200 bagong pag-aresto sa mga lalawigan tulad ng Kermanshah sa kanluran at Isfahan sa gitnang Iran. Noong ika-9 ng Enero taong 2026, naitala na may mga IRGC snipers na nakapwesto sa bubong ng Adina Hotel sa Mashhad. Ang mga operatibang ito ay nasa high alert, naghihintay ng utos para magpaputok laban sa mga walang kalaban labang nagpoprotesta. Mas lalong nakakabahala, ayon sa mga saksi at leaked reports, ang mga sniper na ito ay naninigarilyo ng marijuana habang naka-standby, isang malinaw na pagpapakita ng malamig at walang pakialam na pag-uugali habang naghahanda silang pumatay ng sarili nilang mga kababayan. Ito ang tunay na mukha ng mga puwersang nagpoprotekta sa rehimen, nakadroga at handang pumatay. Habang ang mga ordinaryong mamamayan ay lumalabas upang ipaglaban ang kanilang karapatan, ang mga puwersang inaasahang magpoprotekta sa bansa ay nakapwesto sa mga rooftop, nakadroga, armado, at handang pumatay para lamang mapanatili ang kapangyarihan ng rehimen. Ito ang realidad ng mga puwersang nagtatanggol sa rehimen, walang awa, walang pakialam, at handang magbuhos ng dugo laban sa sarili nilang mamamayan. Ang pahayag na, "finger on the trigger" ay hindi basta salita lamang. Sa larangan ng militar, malinaw ang ibig sabihin nito, handa na silang pumutok anumang oras. Ipinapahiwatig nito na ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay nakaalerto sa pinakamataas na antas at isang utos na lang mula sa Supreme Leader ang hinihintay para kumilos. Kapag sinabi ng isang mataas na opisyal ng militar na may finger on the trigger, ang mensahe ay diretso, wala nang babala, wala nang palugit. Hindi na ito yugto ng pananakot lang o retorika, ito ay indikasyon na ang mga armas, missile systems, at military units ay nakapwesto na at handang gamitin. Sa konteksto ng tensyon sa Estados Unidos at Israel, ang ganitong pahayag ay nagsisilbing deterrent, isang babala na anumang maling galaw, kahit maliit, ay maaaring magdulot ng malawakang digmaan. Para sa Iran, ito rin ay mensahe sa loob ng bansa na ang Estado ay handang gumamit ng matinding puwersa hindi lamang laban sa panlabas na kaaway, kundi pati sa sinumang itinuturing nilang banta sa rehimen. Sa kasaysayan ng Iran, bihirang gamitin ang ganitong diretsong lengguwahe kung hindi seryoso ang sitwasyon. Karaniwan, kapag binabanggit ang finger on the trigger, kasunod nito ang military drills, missile tests, o aktwal na operasyon, mga hakbang na nagpapakita na ang pahayag ay hindi lamang simboliko. Para sa mga analyst, ang ganitong pananalita ay senyales na ang Iran ay handa sa mabilisang escalation. Isang insidente lamang, isang strike, isang pag-atake sa base, o isang targeted assassination ay maaaring magsilbing mitya ng mas malaking labanan sa rehiyon. Ang paggamit ng salitang finger on the trigger ay sinasadya at kalkulado. Ibig sabihin nito, nakaposisyon na ang mga tropa, naka-standby ang command structure, at malinaw na ang rules of engagement. Hindi na ito simpleng paghahanda, ito ay indikasyon na ang sistema ay nakaset na para sa agarang pagtugon. Sa ganitong estado, kahit isang maling interpretasyon, maling ulat, o maliit na provocation ay maaaring magresulta sa instant retaliation. Walang mahabang deliberasyon, ang desisyon ay maaaring gawin sa loob lamang ng ilang minuto. Ito rin ay mensahe sa mga kaalyado at kaaway na ang Iran ay hindi naghahanap ng gulo, pero handa itong tapusin kung magsimula. Sa diplomatic level, ito ay pressure tactic habang sa military level, ito ay final warning bago tuluyang sumiklab ang mas malawak na tunggalian. Samantala ay ito naman ang nangyayari sa karagatan. Ang USS George Washington aircraft carrier ay umalis sa US East Coast noong nakaraang linggo na naka-off ang tracker at hindi alam ang eksaktong lokasyon nito.
Hindi tulad ng USS Abraham Lincoln na malinaw at lantad na makikita sa Arabian Sea. Ang pag-alis ng USS George Washington na walang public tracking data ay hindi pangkaraniwan at may malinaw na mensaheng militar. Kapag ang isang aircraft carrier ay naglalayag na hindi ipinapakita ang lokasyon, karaniwan itong indikasyon ng strategic deployment o paghahanda para sa contingency operations. Sa larangan ng digmaan, ang ganitong galaw ay tinatawag na deliberate ambiguity, sinasadyang hindi ipaalam kung nasaan ang puwersa upang magdulot ng uncertainty sa kalaban. Ibig sabihin, kahit hindi ito nakikita sa mapa, posible itong mas malapit kaysa sa inaakala o kaya'y nakaposisyon sa lugar na hindi inaasahan. Samantala, ang lantad na presensya ng USS Lincoln sa Arabian Sea ay nagsisilbing open signal ng puwersa at babala. Pinapakita nito na ang Estados Unidos ay handang kumilos at may kakayahang magsagawa ng airstrikes anumang oras. Sa kabuuan, ang isang visible carrier at isang invisible carrier ay nagpapakita ng dalawang magkaibang estratehiya. Ang isa ay direktang pananakot at ang isa naman ay tahimik pero mas delikadong banta. At kapag pinagsama ang dalawa, malinaw ang mensahe, may opsyon ang Amerika at handa itong gamitin ang mga iyon kapag kinakailangan. Kung gusto mong malaman pa ang buong kasaysayan ng Iranian protests at ang epekto nito sa mundo, huwag po kalimutang mag-subscribe at pakilike naman ang video na ito. Maraming salamat po.